Mali na. Yun ang nangyayari. The technical side of it is very, very important. Yan ang pinaka-importante kasi Yun ang pinaka-importante. kahit tama ka Kahit na na lahat ang sagot niya. handang-handa ka Oo. na kung doon ka nagkamali. Kaya nga sabi ko, passing and tapping the board begins with properly accomplishing the forms and the answer sheets. Yun lang, pag-shade at pag-detach, napakalaking bagay na yun, Susan. lamang daw pagsunod sa instruksyon hindi na magpapasasabi. Pero ang problema kasi minsan, yung mga proctors, sila rin na nagkakamali. May mga pagkakataong ganon. So at least ito nakakalibre na po kayo. May pahabol pa? Wala na. Yun lang yung una nating Sige sir, mga... recap na po. Oo. Review natin yung mga tips na yan. Yung una, dapat since limitado na yung oras, kailangan ngayon nakababad sa pagsagot ng mga tanong at hindi na mag-scan ng mga makakapal na libro. Huwag nang magka-cramming. Yeah, huwag kang magka-cramming. Pangalawa, pangalagaan yung pag-shade ng answer sheet. At pangatlo, dapat alam mo kung saan mo kukunin ang iyong answer sheet. You always have to get it from the bottom of the file. At ilan po ang dapat, ano-ano itong mga dapat na nire-review nila at this point? Ito ang bibigyan natin ng pansin ngayon, no, Susan? Sa bawat parte ng pagsusulit, magbibigay tayo ng 5 konsepto na more often than not, no, nakikita nila yon sa pagsusulit at yun ang gusto nating ibahagi sa kanila bilang tulong natin sa ating mga kababayang OFW. Sa ating pagbabalik mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang 5 bahagi na nabanggit ni Dr. Ray Gapo sa ating Licensure Exam Coaching o LEC for Nurses with Dr. Ray Gapo sa pagbabalik ng Pilipinas Online Bantay OCW. Nagbabalik po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW and very special po ang ating guest sapagkat ito po'y paghahanda para po sa ating mga kukuha ng examen sa ating mga nurses ngayong July 3 and 4, mga future nurses natin. At narito po ang inyong Licensure Exam Coaching o LEC for Nurses with Dr. Ray Gapus. Dr. Ray, ba? Ako, Susan, excited na rin akong ibahagi sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa mga kukuha ng pagsusulit. Kung ano ba yung gusto ko namang bigyan ng pansin nila sa huling bahagi ng kanilang pag-aaral. Kasi kung titignan natin ilang araw na lang at sila kukuha na ng pagsusulit. Pwede ba yung doctor, actual, bigyan nyo kami ng mga actual na tanong, tapos tuturuan nyo na rin kami ng mga sagot, para pa nagre-review na talaga Meron kami. tayong actual sample questions. Sige nga, please. Yung una, Nursing Practice 1, Nursing Practice 3, 4, and 5. Okay, so yung Nursing Practice 1, ito yung parte ng pagsusulit na ang coverage ay basic lang. Okay, yung napaka mga basic fundamentals of nursing, management, research, professional adjustments. Okay? So, base sa aking pag-aaral, may mga konsepto kasi na pag nakita natin ang Nursing Practice 1, hindi maaaring hindi tanungin eh. So, nakikita at nakikita siya sa mga pagsusulit, no, sa board exam. Hindi naman siya exact kung ganito, pero definitely the concept ay talagang itinatanong dahil nakalagay yon sa framework ng exam, yung tinatawag nating core competencies. Okay, so ang unang-una dito, yung konsepto ng ethics. Ethics. At ang ethics ay threaded through, Susan. So, ibig sabihin ng threaded through, kita mo siya sa test 1, sa test 2, sa test 3, sa test 4, at sa test 5. Yes, sa lahat. So, hindi pwedeng mawala ang konsepto ng ethics kasi isa yan sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon. Bigyan natin sila ng isang sample question na babasahin ko para sa lahat. Kahit hindi ako nurse, mukha atang matututo ko sa inyo. So, ang first sample natin, what is the nurse's ethical guiding principle during an invasive procedure being done to children? So, is it A, respect, B, beneficence, C, justice, and D, non-maleficence? Okay. Itong tanong na to, Susan, nangangailangan to ng iba yung paghahanda. Kailangan alam nung estudyante ano yung definition ng bawat terminology dun sa ating pagpipilian ng sagot. Okay. At pagkatapos, kailangan bumalik siya sa tanong at sa lungguhitan yung tinatawag nating keywords. Okay. At base sa tanong na ito, ang pinaka-keyword dito ay invasive procedures. Okay. And ethical guiding principle. So, yun yung mga keywords natin. So, wala namang penalty na gumuhit ka doon sa actual exam. No? Pwede yun. Pwede yun. Bilugan mo. Just to remind yourself na yung pipiliin mong sagot ay dapat may kinalaman
sa mga keywords na ito. So yung keywords, ano ho, yun yung pakakaisipin nila. At habang binabasa-basa Ay, yung question, pwede nilang guhitan at na. bilugan. Okay. So, nakita natin yung keyword na invasive. Pag sinabing invasive kasi, papasukan yung katawan natin ng either injection o may tubo. Eh, syempre, di ba, Susan, pag pinasukan ka niyan, may mararamdaman kang sakit, kirot, okay. Eh, bata pa naman. Yeah, anong ethical guiding principle? Kasi pag sinabi nating respeto, di ba? Kailangan yan sa lahat. Pero specifically, para sa invasive procedures, medyo hindi siya parallel. Walang connect, kumbaga. Beneficence means to do good. Gumawa ng mabuti. So pag sinabi nating justice, maging fair. Okay? Pero pag sinabi nating non-maleficence, do no harm. Or at least minimize the harm. Connect na connect. Connect na connect. Tignan mo, hindi ka nga nurse, pero kuha mo, di ba? Ang sagot dito, yung letter D, non-maleficence, meaning do no harm. Because when a client undergoes a diagnostic procedure that's invasive, may pinapasok sa katawan, talaga makakaramdam sila ng kaunting discomfort. At iyon ang dapat iwasan natin or i-minimize natin. Hindi rin palang logic yan, sir. Ano? Oo. So yun ang basic sa nursing exams ngayon. First concept, ethics. Okay. Okay, dumako naman tayo, Susan, dun sa pangalawang konsepto. Kasi ito nakakatuwa. Nakikita nyo ang mga nurses may daladalang chart yan, di ba? Ay, opo. Okay. So actually, Sama ata sa uniforme oo. nila. So yung charting or ang tawag natin sa konsepto na yan, documentation, threaded through din yan. So from test 1 to test 5, meron ding tanong sa charting or documentation. So kailangan alam ng nurse kung paano niya sasagutin ang tanong na yan. And usually practical naman yun. Ano bang ginagawa mo pag nagcha-chart ka sa ward, di ba? After the charting, ilalagay mo yung pangalan mo, tapos yung iyong degree. Usually nakalagay RN. Pero minsan nga sa pagsusulit sa examen, papipiliin ka ano ba yung tamang pagsusulat ng pangalan. Pwede bang apelyido lang, tapos ang nakalagay nurse, o pwede bang initials lang, tapos ang nakalagay RN, o pwede bang buo yung pangalan at buo din yung credentials, o pwede bang buo yung pangalan at binaybay lang yung credentials na acronym lang. So, minsan nahihirapan na rin yung mga nurses natin siguro dahil sa kanilang anxiety, nalilito. Pero ang tama talaga doon, yung pangalan ng nurse dapat kumpleto. Pero yung kanyang fixed credential, pwede niyang ilagay either the most acceptable RN, meaning registered nurse. Pero kung wala yun dun sa pagpipilian, pwede niya actually piliin yung may nakalagay na nurse or staff nurse. Kasi the most important aspect nung paglalagay ng mga datos na yon ay yung kanyang pangalan. Bawat kopya ng chart, may pangalan ng nurse? Pagka siya ay siya ang sumulat ng kanyang obserbasyon sa pasyente. Siya yung naka-duty. Yeah. Okay. Kasi so, Bago di ba, niya i-endorse siya. nagpapalit-palit naman Totoo, sila. totoo. Ay, paano yun? Halimbawa, yung oras na yun, ako yung naka-duty. Yung papalit sa akin hanggang dito yung aking papel. Kailangan next page na yan? Hindi, susunod na line. Susunod lang. Susunod na line. Okay. Oo. At bawal silang gumamit ng liquid paper or eraser sa pagbura. Kailangan cross out mo lang yan with a single line, tapos put the word error and then countersign. Ganun kahigpit sa chart? Ganon. Again, example na tanong dito para sa charting. Okay? Which of the following statements about charting and documentation is generally correct? So is it A, the chart is confidential and cannot be used in court? Ito, Susan, gusto ko nang diskusyonin kagad sa ito, no? Yung una pa lang na option natin. Kasi yung unang part ng option, the chart is confidential, tama yon. It is very confidential at hindi yan dapat binabasa ng kung sino-sino. Okay. No? Ang may access lang dyan ay yung nurse na nag-aalaga sa pasyente, yung doktor, yung nutritionist, yung pharmacist. Yung abogado nga, hindi niya pwedeng tignan yan eh. Ang abogado, Oo. sir? Yung pasyente pwede niyang tignan, okay? Pero yung kanyang mga kamag-anak, hindi. Oo, yung pasyente lang. Ang problema naman, Meron katulad silang namin, bakit namin babasahin yung chart? Hindi ko naman Maintindihan, maintindihan. totoo. Unless nurse or doctor din siguro yung pasyente. So sila lang ang may case. Sila, okay. Okay. So yung pangalawang parte ng ating option A, nakalagay doon, cannot be used in court. Yun ang mali. Kasi yung chart is an accepted document pag ginamit sa korte. Yes, confidential ang chart, pero pwede Pwedeng gamitin gamitin sa sa korte, korte. provided may Yes, court order may at court nailabas order. sa inyo yun. Oo. So, pag ganito yung option, no, may tama siyang parte at may mali siyang parte, sabi nga nila, if a part of a possible answer is wrong, then that makes the entire option wrong. Okay. So, tignan natin yung pangalawa. Letter B. So, ang A, out na yan. Out na yan, out na yan. All information documented in the incident report should be duplicated in the client's medical record. Explain ko lang, Susan, ano
ng incident Sige nga report. po. Kasi minsan hindi natin maiwasan, nahulog ang pasyente, minsan nauuntog, pag nagkabukol yan o nagkaroon ng fracture, gagawa mo yan ng incident report. No? Ito yung mga pangyayaring hindi inaasahan, pero nangyayari. Okay? Yung report na yon, ifa-file nila yon officially.